Okay mga kapatid, dahil nga daw nakita ang mga barko ng China dito sa Benham Rice o sa Philippine Rice, no, ay pinadala doon ng PCG, no, yung BRP Gabriela Silang, no, doon sa Philippine Rice mga kapatid. Ito panonoorin natin, bibigyan natin 'to ng reaction video at yung sinabi ng DFA, no, na na sa China, "Stop harassing us," sabing gano'n mga tol. Bibigyan din natin 'yon ng reaction video. Pero ito mula sa UNTV News, ito basahin muna natin ang title. BRP Gabriela Silang isinugo sa Philippine Rice kasunod ng ulat hinggil sa Chinese ships, no? Yan ang sabi ng PCG. So bigyan natin 'to ng reaction video. Pero bago 'yan mga tol, kung bago ka pa lamang dito at mahilig ka sa mga reaction video at commentary sa mga balita na may kinalaman sa ating soberanya, West Philippine Sea o pati rito sa silangang bahagi ng ating karagatan mga tol, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video katulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ryan, anong barko ang idineploy ng PCG para magpatrolya sa Benham Rice? Ella, idineploy ng PCG itong 83-meter vessel na BRP Gabriela Silang at kasama na nga sa pagpapatrolyahan ng barko na itong silangan ng Hilagang Luzon kung saan matatagpuan nga ang Philippine o Benham Rice. Ayon sa kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Palilo, nagsimula ng maglayag ngayong araw ang 83-meter vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang para sa 2 linggong maritime domain awareness sa lugar. Pero mo wala tayong PCG doon, no? Wala tayong barko. Napakaunti lang talaga ng barko natin. Lahat nandito tayo sa West Philippine Sea dahil dito ang focus natin dahil ito yung inaangkin ng China eh. Pero since nga na nakita at namataan 2 barko ng China, mga kapatid, sa Benham Rice, ito nag-deploy na rin ng barko doon. So kailangan talaga mga tol, budgetan ng gobyerno natin. Magdagdag pa tayo ng mga patrol boat, ng mga assets. Kasi nga ang dagat mga tol, ang Pilipinas ay napapalibutan ng karagatan. 'Di ba? Dapat noon pa man, di naman nagbago yung itsura ng Pilipinas eh. Dapat noon pa man, ito na talaga yung binibigyang pondo ng gobyerno natin na magkaroon tayo ng napakarami nito. Dapat kami sarili pagawaan ng mga barko natin, 'di ba? Kaso wala eh. Iikutan ng barko ang Batanes at maging ang Philippine Rice na sinasabing dumaan ang 2 research vessel ng China. Tinabi ng PCG na hindi regular ang pagpapadala ng barko sa lugar dahil mas malalakas ang alon doon kumpara sa West Philippine Sea. Iilang barko lamang din kasi ang may kakayahan na pumunta sa lugar at sa mga ganitong panahon lamang maaaring makapagpatrolya ang mga barko ng PCG doon dahil panatag ang dagat. Nakahanda naman daw ang mga air asset ng PCG kung sakaling hindi umuubra ang mga barko na magsagawa ng surveillance doon. Saka wala naman din mga bansang malapit doon eh, sa kabilang part kasi ang kasunod na nun, Indo-Pacific na yun, saka Pacific Ocean na yung ando doon mga tol eh. Siyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. So yun na nga mga kapatid, no? Nagpadala tayo ng barko dahil nga kasunod nung ulat, no, na andun daw namataan yung mga Chinese research vessels at iniisip nila mga tol na baka may ibang pakay, no, yung barko ng China at nagpunta sila doon sa Benham Rice. Kasi research vessels yun mga tol eh. So may hinahanap yun, no? May tinutuklas yun siguro, langis o kung ano man yung pwede nilang pakinabangan mga tol at nakarating na nga sila doon sa kabilang bahagi na yun mga tol, no? Pero ito, sa ibang balita mga tol, ito bagong-bago pa lang. PCG, no? BRP Sindangan, no? BRP Sindangan at barko ng China Coast Guard. Naku po, nagkabanggaan mga kapatid, no? So mula to sa GMA, alamin natin to mga tol, bagong balita pa lang to. Bigyan natin ng reaction video. Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Nagkabanggaan ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan at barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal
Ayon yan kay PCG Commodore at National Task Force on the West Philippine Sea spokesman Jay Tariela. Isa ang BRP Sindangan sa dalawang escort ng resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Giit ng PCG, naharap sa dangerous maneuvers at hinarang ng mga barko ng China Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia ang barko ng Pilipinas. So etong kulay blue, mga tol, etong kulay blue, eto yung PCG. At etong kulay green, eto yung sa China, mga tol. Kung makikita natin, balikan natin, mga tol. Dito mahilig ang China, mga tol, mga dangerous maneuvers nila. Tingnan ninyo, etong dalawang inchik na to, pa-video-video pa. Babalik ta rin nila yan, mga tol. Maniwala kayo, babalik ta rin nila yung kwento niyan. Resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Giit ng PCG, naharap sa dangerous maneuvers at hinarang ng mga... Kitang-kita, diretso to, mga tol, diretso yung barko natin. Tapos ang gumalaw, yung gumanon, yung kulay green. Balikan natin. Tingnan nyo yung kulay green, Supply mission ng AFP sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Giit ng PCG, naharap sa dangerous maneuvers at hinarang... Yung kulay green, yung kulay green, kumabig siya pakaliwa. Talaga tong mga na to. Ng mga barko ng China Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia ang barko ng Pilipinas na nagresulta sa banggaan ng dalawa. Nagkaroon daw ng minor structural damage ang BRP Sindangan. Nagpapatuloy ang misyon ng AFP. Sa ulat ng China Coast Guard News, nagsagawa ng control measures ang CCG na alinsunod sa batas matapos ang anilay iligal na pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa teritoryo ng China. Naku, wag nyo kami pinaglololoko na alinsunod sa batas. Hindi nyo alam yun. Hindi kayo marunong sumunod doon. Anong pumasok sa teritoryo ng China? Kailan nyo pa naging teritoryo yan? Sa batas matapos ang anilay iligal na pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa teritoryo ng China. Narito naman na iba pang balita. Okay, mga kapatid, yun. Mabilis ang balita lang yun, mga tol. Dahil eto talaga ang nangyayari, mga kapatid. Patuloy na ginagawa ng China yung kalokohan nila at sinasabi nilang illegal na pumasok ang Pilipinas sa teritoryo nila, 'di ba? Yun yung tinatawag nilang historical claim nila, which is hindi kinilala sa UNCLOS, hindi kinikilala yan ng tawag dito ng international law. Ngayon, kung babalikan natin, mga tol, kung ano ba talaga yung kinikilala, mga kapatid, meron tayong Treaty of Paris dati. Binili tayo ng Amerika sa China, sa Kastila, sa mga Kastila, mga kapatid. Meron talaga tayong teritoryo dyan, mga tol. Kaya kung historical claim ang pagbabasehan natin, mga tol, walang-wala talaga sila. Walang-wala talaga sila. Dahil panahon pa ng mga Kastila, meron na tayong teritoryo dyan. Kung pro-China ka pa rin, bahala ka na talaga sa buhay mo. Ngayon, ito sa ibang balita naman, DFA chief to China, DFA chief, stop harassing us, yan, mga kapatid. Nakalagay naman to sa title, Tignan natin to, silipin natin. Mild-mannered and quietly arrayed, Philippine Foreign Minister has always kept it cool. But on Monday, the Philippines' top diplomat had a simple message for Beijing on the sidelines of the ASEAN-Australia summit meeting in Melbourne. There, he defended the country's policy of broadcasting or publicizing China's dangerous and bullying maneuvers in the West Philippine Sea, to include the massing of scores of Chinese war vessels from its Coast Guard, Navy, plus a reinforcement of scores of Chinese militia boats and ships in the nation's exclusive economic zone. A point President Ferdinand R. Marcos Jr. has ever since embraced, echoed in gracing an Australian think tank event this afternoon, where he yet again reiterated how his government will never surrender a square inch of Philippine territory and maritime jurisdiction. In the meantime, China, in its response to Manalo's latest soundbite, continues to dismiss the Philippines' position and the rule of international law by insisting all the waters in the Philippines' exclusive economic zone, as clearly defined by provisions in the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, which China is a signatory to, are territories of China as delineated in its 9-line diagram. Yeah. At itong pinupuna kasi, mga tol, yung ginagawa ng gobyerno natin, ine-expose natin sa buong mundo, sa lahat ng mga tao, yung ginagawa ng China. At yun ang pinupunan nila. Kaya nga ang nakalagay dito, mga kapatid, ito, yung sinabi ni DFA chief, it's merely trying to inform the people of what's going on, and some countries or one country at least has some difficulty with that. But our simple explanation is, if you would stop harassing us and
and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to. Kasi nga, ang ginagawa nila ba, pinapalala lang daw ng Pilipinas yung mga nangyayari dyan na binivideo natin. O katulad na lamang nung kaninang napanood natin mga tol, yung BRP Sindangan mga tol. Asan ba yung balitang yon? To. 'Di ba? O tingnan nyo, PCG BRP Sindangan at barko ng China Coast Guard nagkabanggaan mga tol. Tingnan nyo kung wala tayong video mga kapatid. No? Ito mula kay J. Tariela, PCG. Yan, courtesy of PCG. Kung wala tayong mga video na katulad ng ganyan, hindi natin malalaman yan mga tol. 'Di ba? Ano bang tingin nyo sa panahon natin ngayon, 'di ba? Duterte pa rin ba? Hindi na. Bagong administrasyon na tayo mga tol eh. Iba na yung ginagawa ngayon eh. 'Di ba? Mas lalo silang naging malala ngayon eh. Etong China, 'di ba? Mas lalo silang naging malala eh. Dapat nalalaman talaga 'to ng mga Pilipino para at least alam natin kung ano yung dapat nating panigan o dapat nating anuhin. Well, Pilipinas 'to mga tol eh. Alam naman nating part 'yan ng soberanya natin eh. Pero tingnan niyo yung ginagawa mga tol ng barko ng China, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa mga balitang 'to? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.